Isra wal Miraj, ang gabing punong-puno ng himala at aral. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga mahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam. Ako muli si Legendary at ngayon, ating tatalakayin ang isa sa pinakadakilang kwento sa kasaysayan ng Islam, ang Isra wal Miraj, isang himalang ipinagkaloob kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Sa kwentong ito, makikita natin ang biyaya ng Allah, ang kahalagahan ng pananampalataya at ang mga aral na hatid ng paglalakbay ng propeta. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Lilinawin din natin ang kaugnay na mga talata mula sa Quran upang mas lubos itong maunawaan. Segment 1. Ano ang Isra wal Miraj? Ang Isra wal Miraj ay isang makalangit na paglalakbay na naganap sa loob lamang ng isang gabi. Nahahati ito sa dalawang yugto. 1. Isra, ang paglalakbay ng propeta. Sumakanya nawa ang kapayapaan mula sa Masjid al-Haram, Makkah, patungong Masjid al-Aqsa, Jerusalem. 2. Miraj, ang pag-akyat ng propeta. Sumakanya nawa ang kapayapaan mula sa Masjid al-Aqsa patungo sa mga kalangitan hanggang sa Sidratul Muntaha, kung saan siya ay malapit na nakipag-usap kay Allah. Isra, ang paglalakbay patungong Jerusalem. Sakay ng burak, isang nilalang na mas mabilis kaysa sa liwanag, sinamahan ni Jibril. Kalugdan nawa siya ng Allah, si Propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan mula sa Makkah patungong Jerusalem. Sa Masjid al-Aqsa, nanguna siya sa pagdarasal kasama ang lahat ng mga propeta. Mula kay Adan sumakanya nawa ang kapayapaan, hanggang kay Isa, Jesus sumakanya nawa ang kapayapaan, na nagtataguyod ng pagkakaisa ng mga mensaheng dala ng Islam. Surah Al-Isra, 17 verse 1. Luwalhati sa kanya na nagdala sa kanyang alipin sa isang gabi mula sa Masjid al-Haram patungong Masjid al-Aqsa, na pinagpala namin ang paligid nito upang ipakita namin sa kanya ang aming mga tanda. Tunay, siya ang tagapakinig, ang nakakakita. Segment 2, Miraj, pag-akyat sa 7 kalangitan. Pagkatapos ng Isra, sinimulan ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ang pag-akyat sa 7 kalangitan. Kasama si Jibril, kalugdan nawa siya ng Allah. Narito ang kanyang mga nakita sa bawat antas ng kalangitan. 1. Unang langit. Nakita niya si Propeta Adam, sumakanya nawa ang kapayapaan. Nakita ni Adam ang kanyang mga anak, na nasa kanyang kaliwa, mga tao sa impyerno, at nasa kanyang kanan, mga tao sa paraiso. Pinuri niya ang propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan, bilang pinakamainam sa lahat ng nilikha. 2. Ikalawang langit. Nakita niya sina Propeta Isa, Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan, at Propeta Yahya, Juan Bautista. Pareho silang bumati, at nagbigay ng pagbabasbas sa propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan. 3. Ikatlong langit. Nakita niya si Propeta Yusuf, Joseph, sumakanya nawa ang kapayapaan, nakilala sa kanyang natatanging kagandahan. Pinuri ni Yusuf ang propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan, at binanggit ang pagiging natatangi ng kanyang ummah, nasyon. 4. Ikaapat na langit. Nakita niya si Propeta Idris, Enoch, sumakanya nawa ang kapayapaan, na iniangat ni Allah sa isang mataas na lugar dahil sa kanyang kabutihan at pagsunod. 5. Ikalimang langit. Nakita niya si Propeta Aaron, sumakanya nawa ang kapayapaan, ang kapatid ni Musa, na minahal ng kanyang mga tao. 6. Ika-6 na langit. Nakita niya si Propeta Musa, Moises, na umiiyak. Nang tanungin kung bakit siya umiiyak, sinabi ni Musa na mas maraming tagasunod, ang Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan kaysa sa kanya. 7. Ikapitong langit. Nakita niya si Propeta Abraham, sumakanya nawa ang kapayapaan, na nakasandal sa Sidratul Muntaha, isang puno na nasa gilid ng paraiso. Si Ibrahim ang pinakadakilang ama ng mga propeta, at binati niya ang propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan at ang kanyang ummah. Segment 3. Ang Sidratul Muntaha at ang pag-uusap kay Allah. Sa Sidratul Muntaha, isang makapangyarihang lugar na lampas sa kaalaman ng tao, nakalapit ang propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan kay Allah. Dito iniutos ang 50 sala bawat araw. Sa payo ni Musa, paulit-ulit siyang bumalik upang magmakaawa hanggang sa nabawasan ito sa 5 sala na may gantimpalang katumbas ng 50. Surah An-Najm, 53 verse 13 to 18. At tiyak, nakita niya siya sa isa pang paglapit, sa tabi ng Sidratul Muntaha,
Malapit sa paraiso ng pamamalagi, nakita niya ang ilan sa mga dakilang tanda ng kanyang Panginoon. Segment 4. Ang Jannah, paraiso, at Jahannam, ang impyerno. Jannah, paraiso. Sa paraiso, nakita ng propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan, ang kagandahan na nakalaan para sa mga matutuwid. Ang mga ilog ng gatas, pulot, alak, at tubig ay nabanggit sa Surah Muhammad 47 verse 15. Ang mga nananampalataya ay magtatamasa ng walang hangganang kasiyahan sa piling ni Allah, ang nakita sa Jannah, paraiso. Ang Jannah ay isang lugar ng hindi masukat na kagandahan, kasiyahan at kasaganahan. Narito ang ilan sa mga nakita ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. 1. Mga ilog ng kaligayahan. May mga ilog ng tubig na malinaw na parang kristal, ilog ng gatas na hindi napapanis, ilog ng pulot na dalisay, at ilog ng alak na masarap inumin, tulad ng binanggit sa Surah Muhammad 47 verse 15. Sa paraiso ay may ilog ng tubig na hindi nababago ang lasa, ilog ng gatas na hindi napapanis, ilog ng alak na masarap inumin, at ilog ng purong pulot. 2. Mga punong hindi mabilang ang prutas. Ang mga prutas ng paraiso ay masasarap at hindi nauubos. Ang bawat bunga ay mas masarap kaysa sa nauna. 3. Mga tahanan ng ginto at pilak. Nakita niya ang mga palasyo para sa mga matutuwid. Ayon sa hadith, ang mga ito ay itinayo mula sa ginto, pilak at perlas. 4. Ang mga naninirahan sa Jannah. Nakita niya ang mga tao na nabubuhay ng walang sakit, gutom o kalungkutan. Sila ay palaging masaya sa presensya ni Allah. Ang nakita sa impyerno, Jahannam. Impyerno, ipinakita rin kay Propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan, ang impyerno. Nakita niya ang iba't ibang uri ng parusa para sa mga makasalanan. Ang impyerno ayon sa Quran at Hadith ay isang lugar ng matinding paghihirap. Narito ang ilan sa mga nakita ni Propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan. 1. Mga tagapagtanggi sa pananampalataya. Ang mga tumangging sumampalataya sa Allah ay sinunog sa nag-aapoy na apoy habang sila'y sumisigaw ng pagsisisi. Surah Al-Mulk 67 verse 7. Kapag sila ay inihagi sa impyerno, maririnig nila ang malakas na paghagulgol ng apoy habang ito'y pumupuno. 2. Mga magnanakaw at manloloko. Ang kanilang mga kamay ay sinunog habang sila'y pilit na umakyat sa nagbabagang bundok. 3. Mga naninira ng reputasyon. Nakita niya ang mga taong ang mga dila ay pinuputol gamit ang nagbabagang bakal dahil sa kanilang paninirang puri at pagsisinungaling. 4. Mga hindi nagbabayad ng zaka. Ang kanilang kayamanan ay naging mga nag-aapoy na bakal na idinidiin sa kanilang balat. Surah At-Tawbah 9 verse 35. Sa araw na ang ginto at pilak ay pinainit sa apoy ng impyerno at ipang tatak ito sa kanilang mga noo, tagiliran at likod. 5. Mga taong nagpapabaya sa sala. Ang mga taong tamad sa kanilang pagdarasal ay pinarusahan ng pagbagsak mula sa mataas na lugar at pagbagsak sa nag-aapoy na hukay. Ang impyerno ay paalala na ang ating mga aksyon ay may kaukulang resulta. Segment 5. Mga aral ng Isra wal Miraj. 1. Kahalagahan ng sala. Ang sala ay ang pinakamalaking regalo mula sa Allah para sa mga Muslim. Ito ang ating ugnayan sa Kanya. 2. Pagkakaisa ng mga propeta. Ang pagkikita ng propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan. Sa iba pang propeta ay paalala na ang Islam ay isang pagpapatuloy ng mensahe ng lahat ng naunang relihiyon. 3. Pagkakaroon ng pananampalataya. Ang Isra wal Miraj ay nagpapaalala na ang pananampalataya kay Allah ay nagbibigay ng lakas sa gitna ng mga pagsubok. Mga kapatid, ang Isra wal Miraj ay higit pa sa isang kwento. Ito ay paalala ng ating pananampalataya, ng awa ng Allah at ng ating layunin bilang mga Muslim. Naway magbigay inspirasyon ito sa atin upang maging mas mabuti, mas tapat at mas malapit kay Allah. Kung nagustuhan ninyo ang vlog na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na vlog insyaAllah. Maraming salamat sa pagsubaybay ng aking video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.